Itong tungkol dito sa pag-amin ni Ombudsman Buying na inamin ni Ombudsman Buying na nakipag-usap siya sa ICC. Matagal niyang hindi inamin 'yan eh. Alam Ang mo, sabi niya dati magko-cooperate sa Interpol pero hindi sa ICC. Pero ngayon hindi na. Inamin niya na nagko-cooperate sa ICC. Ang sabi niya lang, ano ngayon? actually, nangyari yan. Nangyari yan November 2023. No? Isa ako sa nag-leak niyan eh. Sa Politiscope, no? Ay binanggit ko yan na nandito nga ang ICC. Sinabi ko yan. No? Ang lengguwahe diyan ni Justice Boying Remulla noon ay pwede silang pumasok as tourists. Yun yung sabi ni Boying Remulla noon. Sabi nga ni Bongbong noon ay pwede nating i-review. Meron doon binuong review committee para i-review kung pwedeng bumalik sa ICC as members. That was November 2023. At nung December 2023, nagsalita si Harry Roque. No? Alam na namin na ang kumakatay kay Sara at saka kay Digong ay hindi lang si Speaker Martin Romualdez, si BBM na mismo. Siya ang nagpapasok sa ICC dito sa ating bansa. So alam na nila by December. Pero kami, alam na namin November pa lang. Binanggit ko nga sa several interviews noon. No? Binanggit ko. Ang tawag nga ni Michael Pahati noon, bolang kristal ni Llamas. No? Pero alam ko na may mga kinausap, si Trillanes, si Laila de Lima, yung mga abogado at yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. So nandito sila. Nandito sila noon. No? Inamin yon. Ang kwan lang ni Boying noon ay pwede silang pumasok as tourists. Dahil nung January ng 2023, ang statement ni Boying, pag pumasok sila rito, ako mismo mag-escort sa kanila palabas ng bansa. Kung maalala mo yon. Di ba? Naglabas pa nga ng resolution ang Congress at saka Senate, no? Defending Digong nung February 2023. No? Ngayon, nagbago yung ihip ng hangin. Later sa taon. At ang sabi ni Boying, pwede na silang pumasok as tourists. No? Yun yung kanyang kinonsid na nandito na yung ICC. Hindi niya sinabing nandito na, pero ang sabi niya, pwede na silang pumasok as tourists. Pero ako, alam ko, isa siya sa mga kinausap. Kaya nga nalaman niya ng mga DDS eh. Nalaman niya nila Harry. Kaya galit na galit sila at nung January 2024, doon na yung prayer rally sa Davao. Lahat na ng klase ng pagpapabagsak, sinabi ni Digong. No? Mutiny, withdrawal of support, people power, uprising, secession, even a hint of assassination. No? Yun ang sabi niya, yun ang speech niya. At tinawag niya uling bangag si BBM. That was yung prayer rally. Dahil nga, ang nag-trigger niyan, nung nalaman nila na pinapasok na ang ICC at kinausap na. No? Kaya ngayon, sinabi ni Boying Remulla, ano kung kinausap ko? Dahil talaga naman kinausap niya. Oo, pero ang inaano nila Torion, napanood ko yung interview kay Torion. Pinag-iisipan daw nilang kasuhan ng perjury si Ombudsman Buying Nald. Dahil nga, 'di ba ang ginawa kasi ni Aimee matapos yung pag-aresto kay Duterte, kaagad-agad si Aimee nagpatawag ng ginamit niya yung committee niya, yung Senate Committee on Foreign Relations. Ginamit niya para actually naka-recess no ng naka-break ang Senate noon kasi panahon ng kampanya yan eh. March eh. Yung panahon niya na sinasabi natin na si Chis Escudero pwede niya namang i-convene yung Senate para lang simulan ng aksyonan yung impeachment, pero hindi. Pero si Aimee nagpatawag siya ng Senate Committee hearing, yung committee niya. At doon pinatawag niya si Marbil pa noon, si Torre, si Junvic, si Boying. Tapos tinanong nila doon kung ba kayo? Nagko-cooperate ba kayo sa ICC? May contact ba kayo sa ICC? Ang sabi ni Ombudsman Buying dong hindi, under oath siya. So yan ngayon yung inaano ngayon nila
Turyon. Under oath noon si Boying, bakit nag-ano siya, perjury. Pwede siyang maanuhan ng perjury. Yun daw ang pinag-iisipan. O kaya, dahil sa ginawa niya na yon, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, pwede siyang i-impeach. Kaya lang, ang problema kasi dyan, Nald, ang mga impeachable officials kasi, pwede mong ireklamo. Katulad ni Sara, di ba, kinasuhan sa ombudsman nila Trillanes. Pero hindi naman pwedeng isampa sa Sandigan Bayan yung kaso kasi impeachable official. Pwedeng imbestigahan. O di ganun din kay Boying, kay Ombudsman Boying. Pwede mong ireklamo sa ombudsman, pwede naman mag-inhibit si Boying, pero hindi rin maisasampa ang kaso sa korte. Kasi impeachable official siya. O kung i-impeach naman siya, sa tingin mo ba gugulong yan dyan sa Kamara? Yung impeachment yan? Karamihan ng kongresista dyan, allies nila, di ba? Kaya... pero pwede rin i-define yan. Coordination ba yung ginawa niya nung kinausap siya ng ICC? Ano nung panahon na yan, 2023, yung ICC nasa preliminary examination pa lang. Ibig sabihin ng preliminary examination, no, ay pinag-aaralan pa lang ng ICC kung pwede bang simulan ang isang kaso sa ICC. Titignan nila kung yung ating bansa, papalagay na bansa pa lang, ay may nangyari ngang crimes against humanity. After ng preliminary examination, yan na yung 2024. Preliminary investigation na. Ibig sabihin, person-specific na. Kung yung sa bansang yan, merong tao na gumawa ng crimes against humanity. Yung dulo niyan, yun yung warrant of arrest. Yun yung sinasabing international warrant. So, medyo, pwede mong i-justify, hindi pa kami nako-coordinate. Wala pang kanya wala pang warrant. No? Wala pang kanya, wala pang usapin ng Interpol. Kinausap lang kami. Like any guest, no? Kahit sinong bisita, gusto kami makausap, kinausap namin. So meron diyang excuse si Boying. Dahil hindi naman yan talaga coordination pa. Dahil wala pang warrant yan eh. Wala pa dyan yung usapin ng Interpol. Ikalawa, kung ikaw yung gobyerno, tapos merong akusado, aaminin mo ba na merong gustong humuli doon sa akusado? Di ba? Hanggang last minute eh. Di ba hanggang last minute nung hinuli si Digong, dinideny ng gobyerno. Dinideny ng gobyerno na merong coordination with ICC. Dinideny ng gobyerno na may red notice. Dinideny ng gobyerno na may international warrant. Hindi nga ako magugulat eh, na may warrant na kay Bongo, may warrant na kay Aguirre, may warrant na kay Bato, pero hindi lang ina-announce. Ba't mo i-announce sa akusado? Di na lalong nakatakas. Di ba? So may mga ganong klaseng mga nuancing diyan. Di ba? Na pwede mong i-invoke kung sakaling kasuhan ka. Maliban doon sa sinasabi mo, impeachable position yan eh. Tama. Actually, ang nagsabi niyan na, yung opinion mo na yan, na posible nga, mayroon na talagang warrants of arrest kila Bato, kila Bongo. Si ano mismo si dating ICC Judge Raul Pangalangan. Sabi niya, ang mga warrants of arrest daw kasi, hindi naman yan obligadong pag naaprubahan na ng ICC judges, kasi ang nagre-request ng issuance ng warrants yung prosecutor. Pero pag nag-request yan, sealed muna yan, sealed. Ngayon, pwedeng matagal yan na nakaseal. Tapos bigla yan i-unseal pag huhulihin na kaya sabi ni it goes against logic na i-announce mo na may international warrant. I-announce mo na may red notice yung Interpol. Dito nilungan mo yung akusado makatakas. Kaya ano rin talaga hindi ano lang ito, Nal. Ano kaya bakit kasi sa part ng gobyerno, 'di ba, tayo ang ini-insist natin dapat ang gobyerno kasi dapat ibalik na tayo sa ICC, 'di ba? Dapat sana yung ang administrasyon na nagpa-member sa atin sa ICC si Pinoy, 'di ba? Si Pinoy. Tapos panahon na 'yan na nag-concur yung Senate niyan. Nag-concur yung Senate. Actually, si PBBM yata part pa ng mga senator, sila Estrada, nakita ko yung mga pangalan nila. Kasama sila. Napumayag. Pumasok tayo sa ICC. Kasi kailangan ng concurrence ng Senate yan. Kasi major treaty natin yan. So ngayon,
nakakapagtanga, attorney, umalis tayo sa ICC na hindi dumaan sa Senado. Pumasok Oo. tayo, inaprubahan ng Senado. Treaty kasi.